Hello everyone! So, nabili ko tong speaker na to for roughly 1,000 pesos sa Lazada with voucher included. So, abang-abang tayo dyan guys sa mga pros and cons, lalo na ang cons na di pinapakita doon sa shop description. So, tara, let's check it. So, introducing the Zilot P1. Maganda naman siyang speaker. So, nabili ko nga siya sa 1,000 pesos na halaga. Then, check natin kung okay ba yung function ng Bluetooth niya. So, let's turn it on muna. Welcome to use Zealot products. Bluetooth mode. May Chinese na sumasabi. Ewan ko, Chinese ba yun? Or what? Or normal ba ito sa speaker na to? Or not? Since hindi ko sa official store to nabili. Doon ko nabili ito sa store po 3C Global Store. So, dito yan siya. Yan. So, check nyo lang. So, naka 1 to siya ngayon sale. So, yun naman. Okay naman. Malakas naman yung sound niya. Quality wise naman, okay naman din after 1 year of use. Sulit naman lalo na kung nanonood ka ng anime. So, check natin yung connection. So, connect natin yung YouTube. Zilot P1. So, yun. Connected na siya. So, around 80% yung battery. Check nga natin kung okay ba yung quality niya. Natin this video. Yan, malakas naman siya. Check natin gaano kalakas yung speaker. So, using yung sound meter natin. I don't know kung legit ba to, pero subukan natin. So, naka-silent naman yung isang phone. Okay. Check na lang natin if gaano kalakas yung sound. Gamitin natin yung 1 kHz na music or sound para matest natin yung lakas ng speaker. So, let's begin sa test natin. Medyo layo yung ano natin. Ito na natin sa itinalay. Yan. So, begin. So, level 1 muna. Okay. Start. Level 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ouch. So, huwag nyo susubukan yun. So, plug nyo lang yung ears nyo for the meantime. Sorry sa mga nasirang tenga tulad ko. Ouch. So, ganun kalakas yung speaker natin. So, subukan mo natin mag-charge sandali kasi may papakita ako sa mga ons. Maya-maya lang. So, yan yung auxiliary port or lalagyan ng mic natin. So, dito na yung mic. Ito yung namang USB. Tsaka, ito yung another aux. Itong isa naman is yung sa SD card. So, check lang natin maya-maya kasi pakita ko ang another issue sa speaker na ito. So, kanina 80% na yung speaker power left. So, yun, chinarge natin ulit para makita natin na fully charged na siya. So, naka-off yung LED indicator niya. So, hindi na siya nagre-red. It means, hindi na siya nag-charge. So, working talaga yan ng extension wire natin, guys. So, check nyo. Umiikot pa nga yung clip pa natin. And, so, ipapakita ko na yung one of the cons ng speaker na to. So, remove muna natin. Tsaka, hanggang yung charger. And, turn on. Welcome to use Zealot Products. Bluetooth mode. Ayan po. Tayo ako nagsasawa marinig yung boses ng speaker. Tsaka turn off na lang natin yung fan pa. So, yun nga. So, ayan. So, so sa nakikita nyo, diba, is 80% or 90% yung nakalagay sa Zealot kahit wala na yung indicator niya. Oh, nagpapalit-palit pa nga to 80%. So, reminding you guys nga pala, 100 days or 1 year, sorry. Nagpa-fluctuate yung indicator ng battery sa phone or sa Bluetooth na features. So, yun lang. One of the downsides or cons niya. So, yun yan. Tapos, ang another problem is yung charging speed. So, papakita ko na lang sa na-record ko na video previously. Pag-check ng how many hours siya na fully charged. So, tingnan nyo na lang. So, at this time, linag ko yung power sa speaker. May naka-attach yan na watt meter. So, as you can see, Omni watt meter ang gamit natin. Mataas naman ng voltage na dito sa bahay namin, 235 volts. So, is alam natin na hindi nagpa-fluctuate masyado or mataas yung voltahe ng power dito sa bahay. Wala pang na consumption. So, yun, 3.7 watts yung power na pumapasok doon sa ating speaker. So, yun yung isang sa downside din. 3.7 watts. So, mabagal na charge. Mabagal na nga yung 18 watts ngayon sa mga phone charger. How much more? 8,000 mAh yung battery ng ating speaker. So, nakakaano rin talaga.
kabagalan talaga yung charging niya. So dito makikita na natin yung result ng ating pag-check sa charging kung ilang oras pa. So ang nakalagay doon is 11 hours and 21 minutes. So baka na-exceed lang ako ng check nito, pero around 11 hours talaga yung charging niya. So closest na yan siya sa mga experience ko previously. So sadly yun, ganun katagal mag-charge. So another issue na naman pala for additional cons, so yung mic niya. So on muna natin. Welcome to use Valid Products. Bluetooth mode. RGB light yan. So bigla na lang siyang hindi gumagana mga after 8 months ng paggamit. So try natin. On ha. Low. Hindi na gumagana. Low. Hindi na gumagana yung mic. At saka previously yung experience ko sa mic is may delay siya. So kung kumanta ka man, manonotice mo talaga na nadidelay yung boses mo sa speaker. So yung sa mga sensitive masyado mag video, okay, baka wag nyo na lang subukan tong speaker na to. Kung gusto nyo yung on point yung reaction ng mic, or I don't know, latency bang tinatawag niyan, papunta sa speaker. So yun na guys. For more upcoming reviews, just let me know in the comments, and peace out.